Okay, magandang umaga po sa ating lahat at panibagong updates na naman tayo dito sa ating YouTube channel dito lang sa Donmar TV. Okay? Unahin muna natin itong ABS-CBN na nag-conduct po sila ng survey. Na ang kanilang survey po kung karapat-dapat ba na si former President Duterte ay mananagot dito sa mga EGK victims. At ayon sa kanilang survey, mas pabor raw ang taong bayan na managot itong si Duterte. Okay? So, alam niyo naman, ABS-CBN yan eh. Okay? So, ayan, magre-react tayo dito kasi nakakatawa po ang kanilang survey. Ito, pangalawa na ating pag-usapan ay itong si dating spokesperson ni Tatay Digong na si Attorney Harry Roque. Nag-post po siya sa kanyang Facebook page. I-share niya itong balita ng GMA na nagpapakalat po ng fake news na ito raw si former President Duterte ay humingi ng asylum sa China. Okay? So, GMA. Ha? Okay, magre-react tayo dyan. Ha? Ito, alam nyo naman ito mga GMA. Sip-sip ngayon dito sa Administrasyong Marcos. Pag-usapan natin yan mamaya. Ito. Ipapakita natin yung highlights. Ito yung pangatlo nating pag-usapan. Na ito pong si Boying Rimulya, okay? Nakakalito na stand ni Boying Rimulya patungkol po sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Hindi ko talaga maiintindihan si Rimulya, no? Pilit niyang itinama ang isang mali. Okay? Kaya ikaw magkabuhol-buhol ka na ng mag-explain. Kasi po, napahiya siya ngayon kasi nabubuking siya ng taong bayan sa mga dati niyang sinabi sa ngayon na mga statements niya. Okay? Mamaya ipapakita rin natin yan kay Boying Rimulya. Ito, pag-usapan rin natin itong good news na ibinalita nitong legal counsel ni former President Duterte na si Nicholas Kaufman, no? Na ang kanyang ibinabalita po sa media ngayon dapat raw na itong si former President Duterte ay makakabalik na sa Pilipinas as soon as possible. Okay? Kasi po illegal po ang kanyang pagka-aresto. At gagawin yan ni Nicholas Kaufman ang lahat patungkol dito. Ayan, that's a good news. Okay, mamaya pag-usapan rin natin yan. Heto, binalita rin na itong si Vice President Inday Sara Duterte na may naniniwala raw na may nagtraidor kay former President Duterte bago ito maaresto doon sa NAIA. Ang tanong dito, sino ang nagtraidor? Okay, mamaya. Kasi po, sa tingin ko itong pagpaniwala po ng media, medyo mali-mali eh. Okay, na may nagtraidor. Mali-mali. Patunayan ko sa inyo mamaya sino yung nagtraidor kay Duterte. Okay, pag-usapan natin yan. At last but not the least, ipapakita ko sa inyo itong video ni dating spokesperson Harry Roque po. May good news po si Attorney Harry Roque na tungkol po dito sa kanyang asylum sa Netherlands. Okay? So, yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? At magising-gising ang mga bangag. Okay, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys,
kung bago ka pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Marami tayong balita dito araw-araw. Everyday yan. Sobrang dami. So kung gusto mo nang ma-update ang sarili mo, no? At gusto mong ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayo breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live man si Donmar TV, no? Importante po na mag-subscribe po kayo. Okay? Oh. Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan. Nakasubscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin kaagad. Ito. Itong balita ng ABS-CBN, no? Na ito, basahin kong balita ng ABS-CBN. Most Filipinos agree that former President Rodrigo Duterte should be held accountable for the extrajudicial killings done during his term's bloody war on drugs, according to the latest social weather station. So, ang nag-survey po dito, SWS. Okay? Nagso-survey sila na dapat bang managot itong si Tatay Digong? Ha? Isa na dyan kung dapat bang managot sila sa ICC, ganon. At ayon sa kanilang survey, most Filipinos raw o most na mga Pinoy agree dito. Ay nako. Sa totoo lang, ito ABS-CBN. Ang taong bayan, sa totoo lang, nagdududa na po. Since, noon pa yan, nung panahon pa sa kampanya, na itong si Leni Robredo pa na time, no, na lumaban ito kay Bongbong Marcos 2022 panahon ng kampanya. Hindi na po naniniwala ang taong bayan sa mga survey ninyo. Alam nyo ba bakit may mga ganitong survey? No? Hindi ko maintindihan sila eh. Survey sila ng survey ng ganito, hindi naman umepekto. O tingnan nyo yung mga survey nyo dati. Yung mga survey nyo dati, na si Leni Robredo malakas sa survey. O, di ba? Lagi nyong ibinabalita na number 1 si Leni Robredo. Look at what happened after the election. Wala nga sa wala nga sa kalahati. Di ba? So, wala nang naniniwala dito sa SWS survey. Kasi po, alam nila na puros mga pangpa-hype yung ginagawa ninyo. Hindi na yan tumatalab ngayon. Kasi kung sasabihin nyo na most of the Filipinos gustong makulong si Duterte o held accountable, paano kami maniniwala dyan na noong isang linggo, halos buong tao sa bansang Pilipinas lumalabas sa kalye, nagrarally, na hindi nila nagugustuhan na nakulong o napunta si Tatay Digong doon sa ICC. 'Di ba? Iba kasi yung sasabihin na namang ng iba na itong ginagawa ng SWS survey, itong pagbabalita ng ABS-CBN, mind conditioning na naman ito. O, 'di ba? Hindi naman iniwala ang taong bayan, mind conditioning lang 'yan, 'di ba? Wala na. Pero ang sa akin lang dito ba na kaming taong bayan, paano kami maniniwala dyan na kitang-kita namin sa dalawang mata na kalat po ang mga videos na sobrang dami pong mga tao na galit na galit. Maraming mga taong nagdadasal para kay Tatay Digong. Lumalabas sila, nagpa-prayer rally. So paano kami ngayon maniniwala dyan? Kaya nga, every time mag-post kayo ng mga ganito, tingnan nyo yung reactions. Kahit doon na lang. Tingnan nyo yung mga reaction. Ang daming haha reactions. O ang daming angry reactions. Di ba?
doon pa lamang speaks for itself. So, wag nyo, kayong ABS-CBN, ang tanong ko ha, are you really in the service of the Filipino people? Diba, nandyan po kayo, kaya nga ha, sa totoo lang, ang isa sa mga dahilan bakit nagkagulo ang bansang Pilipinas, dahil rin dito sa mga mainstream media eh. Sometimes, itong mga mainstream media, sila yung nanlilin lang sa taong bayan. Kaya nga, kahit maganda yung ginawa ng Administrasyong Duterte, ginawa niyong masama. Meron namang naniniwala. So, paano tayong mga Pilipino magkakaisa niyan? Kayo mismo, kayong mga mainstream media, kayo yung nagpapaaway mismo ng mga taong bayan. Ito mga ganitong survey na ito, paano? Very obvious naman yung naglalabas yung mga tao, galit na galit. Tapos sasabihin nyo, most Filipinos agree that former President Duterte should be held accountable. Utot nyo. Di ba? So, ABS-CBN, huwag kami. Hindi kami maniniwala dyan. Di ba? Okay, punta tayo dito sa next nating balita. Okay. Heto. Ito namang si Attorney Harry Roque, dating spokesperson ni Tatay Digong nung time na siya ay presidente. Nagpo-post itong si Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook page. At sabi po dito ni Attorney Harry Roque, fake news alert. Okay? Merong fake news alert. For the record, hindi po kasapi ang China at ang Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of the Refugees and Asylum Seekers. Dito pa lang, booking na sila, di ba? Nagpapakalat itong GMA. Nagpapakalat itong GMA. Ang nakita ko kasi dito, GMA eh. And I think this post is galing from GMA. Booking na sila. Nagpapakalat sila na si Tatay Digong raw, no? Humingi ng asylum sa China. Booking kaagad sila kay Roque kasi sinabihan na sila ni Roque dito na hindi po mangyayari yan. Kasi ang China at ang Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of the Refugees and Asylum Seekers, imposible po na nag-apply doon si Tatay Digong dahil wala pong asylum sa China at Hong Kong. Di ba? Walang asylum sa China at Hong Kong. So, eto na naman. Bakit kailangan yung gumawa ng ingay? Bakit kailangan yung gumawa ng fake news? GMA. Kailangan ba talaga tayong magpasipsip sa Administrasyong Marcos? Kasi sa post na ito, ang masisira dito, ang sinisiraan ninyo si Tatay Digong, di ba? But, magbabackfire po ito eh. Kasi ang taong bayan ngayon, kalat na kalat ang kredibilidad ng mga mainstream media. Na wala na pong naniniwala sa mainstream media. Meron man sigurong mga matitino na mga journalist, mga reporters, pero kaunti na lang. Bakit? GMA, ABS-CBN, bago kayo mag-post, siguraduhin nyo muna na papaniwalaan kayo ng taong bayan. Pagkaya nito, sabi nito, Duterte denied asylum in China before ICC arrest, says sources who Meron nga akong kaibigan, itong si Dexter, kaibigan ko yan. Naniniwala siya dito muna. Sa sinabi ko sa kanya, aking kaibigan, Dex, wag kang maniwala dyan, fake news yan. Naniniwala naman yung aking kaibigan. Kasi, imagine that one, maraming tao makabasa nito. Yung mga hindi mahihilig sa balita ng politika, kapag mabasa nila ito,
Si Duterte, humingi pala ng asylum sa China. Grabe naman, desperado na itong si Duterte. Di ganun yung magagawa. So, ang GMA, kahit alam nila na maraming hindi maniniwala dito sa post nila, pero ginagawa pa rin nila. Kasi, at least, meron pa rin silang malilinlang. Wala na silang pakialam na majority of the Filipino people hindi maniniwala dito. Pero, meron pa rin naniniwala. Kasi, na-realize ko yun eh. Kasi yung kaibigan ko, mahilig rin yun mag-research. Si Dexter. Pero, nadala pa nga, meron pa nga mga taong naniniwala dito. Ayan. Si Attorney Harry Roque na ang nagsabi. Paano hihingi ng asylum si Tatay Digong sa China na halos hindi na nga yun makakalakad? Di ba? Ano pa siya? Tatakas pa siya? Hello? What's your point? Bakit pa siya tatakas? Hindi. Ayaw nga yung lumabas sa ibang bansa. Gusto lang yan na magstay sa Davao. Tapos sasabihin nyo, gusto nyo na magpa-asylum. Di ba? Kung gusto pa ni Duterte magpa-asylum, bakit nagdesisyon siya na umuwi kaagad sa Pilipinas? Di ba? So ito itanim nyo ito, mga taong bayan. Itanim nyo sa utak ito na itong mga mainstream media na ito, desperado na pong siraan si Tatay Digong. Okay? Ito, ipapakita ko rin sa inyo itong nakakalitong stand ni Boyeng Rimulya patungkol po sa ICC, no? Ano ba talaga Boyeng Rimulya? Wala ba talagang jurisdiction ang ICC? O meron silang jurisdiction? Ano ba talaga? Kasi bakit pabor kayo na ilagay doon si Tatay Digong? Hello, ano ba talaga? Ito po Kayo nang hubusgan ni Rimulya dito, play. What the cases that we are speaking about were filed by their families in the ICC. Yes. Because they could not get justice in the country. Yeah. I think that itong pinag-usapan ni Rimulya dito, ang mga victims di umano ng EJK. Okay? Na yung mga victims raw ng mga EJK, hindi raw makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Okay? Kaya, itong mga victims raw na ito, nag-file sa ICC. Alam mo, Rimulya, itong mga biktima na ito, sa totoo lang, yung iba nga dyan, hindi nga nila alam kung ano yung batas in the first place. Tapos sasabihin nyo na humihingi sila ng tulong sa ICC. Paano nila malalaman, be? Rimulya, wag mong linlangin ang taong bayan. Ako nga noon sa totoo lang, hindi ko nga kilala kung ano ang ICC. Tapos itong sasabihin ng mga biktima na mag-file sila sa ICC. Sino? Sa totoo lang, Rimulya, may nagtulong. Kung itong mga AJK victims na ito, naka-idea sila na doon sila magreklamo ng ICC because merong politician na nagtulong sa kanila na inadvisean sila, wala kayong hustisya dito sa Pilipinas. Doon kayo sa ICC, ganun. Di ba? Sure na ako dyan. Tinutulungan ito ng politika. Di ba? Pero ngayon, ang tanong, tama ba yon? Wala na tayong jurisdiction wala nang jurisdiction ang ICC sa atin dito. Kayo ngayon, tinatanong ka ng taong bayan, Rimulya, what is your stand really? Kasi nakakalito po . One thing that nobody wants to acknowledge is that
there was a failure of our justice system for a long time. And You mean to say, failure yung justice system ni Tatay Digong? Ay, nako. Sige. Opinion mo yan sige. they had to file their cases in the ICC to get any attention at all from anybody who cared. Because for the longest time, ito mga biktima po... Naniniwala kasi ako Yun ang paniniwala ni Remulla. Ako, ang paniniwala ko dito, ang mga kalaban sa politika ni Tatay Digong, hindi kasi nila mahanapan ng butas, hindi nila masira yung pangalan ni Duterte because Duterte is loved by the Filipino people. So ang ginawa nila, kasi kung kasuhan nila si Duterte, mananalo pa rin dito sa Korte ng Pilipinas. Kasi sa Korte ng Pilipinas, ano lang yan, naka-base lang yan sa mga ebidensya na ipipresent. Kung ganon, wala naman silang ikapakita na ebidensya na si Duterte talaga ang pumatay dito sa mga EJK victims na ito. So mananalo si Duterte. So ang ginawa ng mga kalaban sa politika ni Tatay Digong, doon na sila ngangak-ngak doon sa ICC. Yan na totoo. Ako nga ay naawa dito sa mga EJK victims. This is my own opinion Ako nga ay naawa sa kanila kasi ginagamit pa ito ng mga politicians. Ginagamit sila, magreklamo kayo doon, ganun, bla bla bla. 'Di ba? Ginagamit nila. Alam ko na itong mga EJK victims na ito, nirerespeto ko yan. They deserve to have justice. Okay? Pero, to be fair naman sa batas natin, i-consider rin natin na baka yung iba dyan, talagang jadik. Talagang nanlaban. Kaya sila nagurgor. Pero they take advantage na merong mga kalaban sa politika itong si Duterte. So they take advantage na manalo pa dito sa kaso. Siguro merong iba dyan na talagang heart isinasa puso nila ang kanilang kasi biktima talaga sila ng EJK. Ipaglaban ko ito. Pero yung iba dyan nakisakay lang. Nakisakay lang. Ako, nakikiramay ako sa mga biktima ng EJK. Yung mga tunay talagang na biktima. Pero yung yung nakisakay lang dyan, utot nyo. Ang dami nga mga peke na mga kumakalat sa social media na kahit yung buhay, doon ipinakita at picture. Mga namatayan, yung mga pamilya nilang namatay o kaya na napaslang sa drug war, ay wala ho nang mapuntahan. Kaya doon ho sila nagpunta sa ICC. Let me make clear. Yun ang reasoning ni Remulla. Bakit tunog pa rin yung pangalan ng ICC? Ito naman. Extrajudicial killing has never been and will never be state policy. Indeed, the killings have occasionally attend the conduct of police operations. However, we submit that it is most unfair for anyone to think that all such deaths are state-sponsored EJKs. We have a working justice system. We have a working justice system. Ito yung dati mong sinabi Remulla We have, sobrang laki we have a working justice system. Pero bakit dinala mo si bakit pabor kayong dinala doon si Tatay Digong sa ICC? Yan nga That is the cornerstone of our accountability mechanism. Our prosecutors and courts are ready, able and willing to prosecute anyone if the evidence so warrants. We at the Department of Justice, through our Witness Protection Program, are on the ready to handle and protect victims of and witnesses to the violent crimes, including EJKs.
Ikaw, Remulla, nandyan ka man sa DOJ, di ba? At ipinagmamayabang mo na we have a working justice system. Di ba? So, meaning to say, you are functioning well. Bakit? Itong mga mga biktima ng EJK ni Tatay Digong, bakit hindi nyo tatrabahuin? Bakit hindi mo makasukasuhan ninyo si Duterte? Sige nga, alam nyo pala na working ang justice system natin dito. Bakit hindi kayo ang manguna na imbestigahan si Tatay Digong? Bakit hanggang hearing lang sa House of Representatives? Bakit hanggang hearing lang sa Senado? Bakit kayong dyan sa DOJ? Bakit hindi rin kayo mag-conduct ng investigasyon? Kasuhan nyo si Tatay Digong if meron kayong ebidensya. Bakit? Kasi alam nyo, mananalo pa rin si Tatay Digong kung dito yan sa sa judicial system. Kasi wala kayong ebidensyang ikapakita directing to maglilink yan kay Duterte yung mga nagugurgur na mga jadik na yan. O yung sinasabi niyong mga biktima ng EJK. Wala kayong direktang ebidensya na makapag-link kay Duterte. Diba? Working, sabi niyo, we have a working justice system. Nagmamayabang pa kayo. Hindi. Bakit nangingiilangan pa kayo ng ICC? Yan ang pinakamalaking tanong dyan. Kaya ang taong bayan, hindi mo malilinlang. Yet, we draw the line as any sovereign state must when an international institution overreaches and departs from the boundaries of its creation. On this context, the Philippine government rejects the ICC's decision. Ikaw na mismo nagsabi dyan, nire-reject ninyo ang ICC. Pero yung nangyari a week ago, ni-reject ba ninyo? Alam namin na merong Interpol, pero ano yung ginawa nyo? Nag-assist pa kayo, Nag-volunteer pa kayo na merong private plane yun ng Pilipinas. Hindi ko lang alam kung si kaninong eroplano ron, pero sa Pilipinas ang may-ari doon. O may-ari ba yun ng gobyerno? Tayo ang gumastos. Remulla, tayo ang gumastos para si Tatay Digong mapunta doon sa ICC. Kung gusto ng taga-ICC at itong Interpol na mahuli itong si Duterte, magdala sila ng sarili nilang eroplano dito. Gumasta sila. Yun sana. Pero anong nangyari? Grabe. Diba? All your efforts, todong-todo. Because you, in my own analysis, ginusto nyo rin na mahuli talaga si Tatay Digong. Huwag na tayong magbulahan. To resume investigations over alleged crimes committed during the anti-illegal drug campaign. The Philippines has a fully functioning justice system. Galing na yan sa bibig mo. Under the complementarity test, the ICC therefore has no jurisdiction over Filipino citizens. Galing na yan sa bibig mo. Whatsoever. Nobody wants to acknowledge that there was a failure of our justice system for Noon, we have a working justice system. Ngayon, there was a failure of our justice system. Booking. Tingnan nyo. Kahapon mo ito sinabi, there was a failure of our justice system for a long time. Pero nung mga nakaraang video mo, we have a working justice system. Ano ba talaga? Remulla, ano ba talaga? Ano ba talaga? So, ibig sabihin, ito yung conclusion ko. Hindi po mapagkakatiwalaan itong taong ito. Kaya kung tatakbo ito, kung ano mang posisyon na tatakbuhin ito, huwag kayong bumoto nito. Ito yung example ng tao na walang prinsipyo. Ito yung the typical politician. Kasi politician ito dati. Ngayon ay
secretary nito eh, di ba? Ito yung kind of personality na humuhot-hot lang kung sino yung in power o kung sino yung malakas. Remulla, booking ka na iba yung mga sinasabi mo noon sa sinasabi mo ngayon. You better explain that to the Filipino people. Kasi po, sirang-sira na po ang kredibilidad mo dito. Booking ka eh. The Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. As non-members of the ICC, and as a state, the ICC has no jurisdiction over us. Ano ba talaga, Remulla? Hindi, booking ka. Oh, booking ka dito. Alam nyo naman ang tao nakabantay yan eh. It's a country. But over the individuals who may have committed crimes, The ICC, dapat imbestigahan rin ito ni Senator Amy. Di ba? No, ito, Remulla, ito yung sinabi mo noon. Ito yung sinabi mo ngayon. Dapat, anong masasabi mo dito, Remulla? O, ganun ba? Tanungin natin si Remulla dito. therefore, has no jurisdiction over Filipino citizens whatsoever. Diba? Ay, nako, booking ka, Remulla. Huwag ka nang magpaliwanag. Ito, panoorin natin itong good news ni Nicholas Kaufman, itong legal counsel ni Duterte. Ito ha, pakita natin. Play. Good afternoon, Philippines. I hope to have some announcements today regarding the composition of the defense team. Obviously, everything that I do is subject to approval by Her Excellency, the Vice President. She has a very important role in this case. She herself is a lawyer. She fully understands the state of the game here in The Hague. And obviously, I'm consulting her on everything that I do. So who will be forming the defense team? I'm afraid you're going to just have to wait and find out. Oh, I thought you were going to announce I know, lots of suspense, but be patient. Maybe said that she will not announce, only the head of the legal team, but not to preserve the privacy of the rest of the That team. might be the case, but whatever I do is always subject to the approval of my client. All right. But just to clarify that it's within the day. We expect this within I the day. expected by the end of the week that we'll have some names, yes. All right. But will there be Filipinos? I'm always working with Filipinos, and I anticipate that there will be Filipinos in due course as well. I'm here to constitute primarily the international side of the team, former President Duterte. So are we tapping the services also of the Office of the Legal Counsel? No, there's no need for that. No need. So it's No, I mean, even if this was a legally aided case or a privately funded case, there's no need for the OPCD. I think that's the unit that you're referring to. That's right. They're a very important unit at this court, but they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. Okay, so that will be limited to 3 counsels only, and then a case manager and investigator. That depends on what type of case and what type of funding we're using at the end of the day. What I can say that there are many, many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. The Vice President was saying a while ago that they will do all means to be able to bring the president back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. What would be that the was where he was legal- born. Why should he not? Diba? So, malakas ang kanyang stand na si Duterte ay dapat maibalik doon sa bansang Pilipinas. That's his country. Diba? So, tinatanong kasi siya na yung anak na si VP Sara, yun ba raw yung tinatrabaho na mapabalik si Tatay Digong sa bansang Pilipinas? Sabi niya, why not? It's his country. And he is working on that. Na as soon as possible, si Tatay Digong po, gusto niya makauwi sa bansang Pilipinas. At sana naman, malapit na yung birthday ng ating former President Duterte. Sana
before sa kanyang birthday. 80th birthday niya yan, ha? Sana mabalik yan sa Pilipinas. Go back. So, I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here, and he should go back. He has been illegally detained here. So meaning to say, may knowledge of course, ang legal counsel na si Nicholas Kaufman, alam niya na illegal po yung pag-aresto ni Tatay Digong sa ginawa nila dyan ni Torre. Alam niya yan. So, yun ang tinatrabaho niya. Gusto niyang ipaalam sa ICC na there is really something wrong sa procedure ng pag-aresto. And this is illegally na ginagawa. So, dapat ibalik kaagad itong si Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Back to the Philippines as soon as possible. so that will be your route to be able to bring him back. You will be filing petitions Of course. or appeals to bring him back to the Philippines. Well, I think you're prior trying to the draw me confirmation. on the chronology on when I'm intending on introducing an application for interim release. Interim release is part of the course of this institution. In nearly every case, an application for interim release is submitted. I'll file it when I feel it appropriate. When you said that supporters are willing also to help out of their pockets, did people reach out to you also about it? I was making a general observation. Okay. All right. But nobody has committed yet. You're trying to draw me once again. No. People How was- love the former president, and I'm sure that they would pay out of their own pockets in order to ensure that he has. Kasi po, yung mga kababayan natin dyan sa Netherlands, mga OFWs, mga Pilipino dyan, pati nga mga foreigners, naaawa sila kay Tatay Digong. Alam naman nila si Tatay Digong ay hindi corrupt na pagka-presidente. Kaya ang natira na lang ni Presidente Duterte is yung kanyang pension. Yun nga, ipapaliwanag yan mamaya ni Attorney Harry Roque. Duterte receives 300,000 a month. Kung akala nyo malaki yan, hindi. Kasi i-divide pa yan, yung pera na yan, kasi dalawa po ang naging asawa ni Tatay Digong. Dalawa po ang pamilya. Hiwalay naman sila sa first na wife, no? So dalawa 'yan. Tapos marami pang mga bayarin diyan sa kanila. So maliit lang 'yan for a politician. Hindi ito kagaya ng ibang mga politician diyan si Tatay yung mga kalaban ni Tatay Digong na millions of millions ang naibulsa. Billions nga pala Hindi na millions ang pinag-usapan ngayon. Billions of billions yung naibulsa nila sa mga corruption. Marami dyan. Pero hindi natin yan hindi tayo makakuha ng ebidensya dyan sa corruption na yan because ang pinakamahirap imbestigahan ay itong corruption. Sa totoo lang. Ang hirap yan patunayan na ang isang tao ay corrupt. Pero obvious yan Ang isang tao, obvious na nagko-corrupt. Pero pagdating sa korte, pinakamahirap yan i-prove. Kasi, sino ba namang corrupt na tao na ibulatlat niya yung mga ebidensya niya dyan? Di ba? Tatago niya yan. Kaya sabi niya, Duterte is loved by most of the Filipino people. Kaya, si Duterte, if wala ng pera, kung mayroong mga basic needs dyan sa Netherlands, kusang loob na yan. Tutulong yan ang mga Pilipino dyan. Tutulungan si Tatay Digong. Yan ang bayanihan. Yan ang tunay na bayanihan. Diba? Ang Pilipino talaga, yan talaga ang ugali ng mga Pilipino. Pero, buti pa ang mga Pilipino sa Netherlands, meron silang ganyan na mga ugali. Dito sa Pilipinas, buwaya ng dito buwaya na ang mga Pilipino dito.
Corrupt na corrupt. The proper defense. Is this the first time you've encountered the president also? This particular case only? In this particular case, this is the first time, but I'm experienced here at the ICC and I'm frequently asked to help people who are brought before this institution. All right. How was he yesterday? He's in good spirits, I've told you that right from the start. Sir, we are But he's been- OFW versus Filipino working. Can we do crowdfunding? I'm not going to comment on funding. Yeah, nothing. All right. Sir, you mentioned that as far as you're concerned, the former president is legally detained. So that's your Illegally detained, not legally detained. illegally. Yeah. Yes. So you and the president were already able to tackle, So, yun po ha. Sabi niya na illegally detained po ang sitwasyon ni Tatay Digong. So, he's working on it. I hope na makabalik kaagad ASAP si Tatay Digong sa Pilipinas. Okay? So, heto naman, ibabalita rin natin itong si VP Sara naniniwalang may nagtraidor bago maaresto. Sino itong mga taong to? Papaliwanag natin ito mamaya kasi merong mga hindi naiintindihan itong mainstream media. Naniniwala naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulo na nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Let me clear that one ha. Meron raw nagtraidor. Pero ako, in my opinion ha, opinion ko ito. Ang nagtraidor po, hindi po kaalyado ng kampo ni Tatay Digong. Okay? Wala po dyan sa PDP o circle of kaalyado nila dyan, hindi po dyan ang nagtraidor. Ang nagtraidor dyan, yung mga dating kaalyado ni Tatay Digong. Yun ang ibig sabihin siguro ni VP Sara. Tingnan nyo si Bongbong Marcos, traidor. Si Nagibo, yan si Remulla. Dati yung kumakampi kay Tatay Digong. Yun ang, para sa tingin ko, yun ang mga tunay na mga traidor. Di ba? Sino pa? Si Anyo. Sila yung mga traidor dito. Di ba? Pero kung sasabihin mo, merong nagtatraidor. Sino? Sa loob ng kaalyado ni Tatay Digong sa PDP? Yun ang pagbibintangan nyo? Ang hirap sa inyo mga media, nag-create rin kayo ng issue eh. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago Ang inakala siguro ng mainstream media sa loob ng kampo ni Duterte, hindi yan ang ibig sabihin ni VP Sara ha? Sa tingin ko sa tingin ko ang ibig niyang sabihin dito traidor yung mga dating kakampi nila ngayon na kumalaban na nila at made possible yung pag-aresto kay Tatay Digong. 'Di ba? Sino yung ‘di ba? Sabi pa nga ni John Vic Remulla, it's an group effort raw. Sino? Sila Gibo, Anyo, ang presidente at siya. Yan ang mga traidor. paman na aresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Hinala ng bise, sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte. Correct. Ayon pa sa bise, mismong si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ng kanyang flight pauwi ng Pilipinas. Totoo kahit naman na may arrest warrant na. Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte kapag isilbi ang warrant pero hindi nga ito ang nangyari. Nang ilipad na ang ama niya pa Netherlands, agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman para maging lead counsel ni Duterte. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man, si Nicholas Kaufman, ako po ang mananagot
sa taong bayan. Sa ngayon, may mga kinakausap pang karagdagang dayuhang abogado si VP Sara pero hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman na unang kinilala ng ICC bilang legal counsel ng dating Pangulo, posibleng kumalas na rin sa kaso matapos isugod sa ospital. Nabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa dahig ang Vice Presidente. May return ticket na raw siya sa Abril pero hindi pa tiyak kung kailan siya eksaktong makakauwi sa Pilipinas. Nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag-amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Tama. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pinasalamatan naman ni VP Sara sa Senador Amy Marcos sa paglunsad ng pagdinig sa Senado, kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero sa kabila niyan, wala pa raw silang napag-uusapan tungkol sa posibleng endorsement sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline. So yan po ha. Wala na. Kahit pa magsabihin natin merong nag-traidor, hindi nag-traidor, ganun, ganyan. Ang point ni VP Sara doon, nangyari na ang dapat mangyari. Ngayon, move on tayo. Kung ano yung dapat nating gawin para maibalik si Tatay Digong dito, yun ang gawin natin. Di ba? So ngayon, eto, ipapakita natin itong good news ni Attorney Harry Roque ha, na I think nakakuha na siya ng asylum, okay, ng the Netherlands. Ito yung buong storya niyan. Harry Roque, pasok. Ngayon po ay araw ng Huwebes at kaya po tayo po ay nagbabalik sa isa na namang episode ng The Spokes Hour. Wala po ako ngayon sa Hague dahil ang utos na ating Vice President at tupagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ha, ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Pagkatapos po nitong kauna-unahang interview, malaya na po akong makabalik doon sa Dahig kasi ang layo po nitong lugar nito. Hindi naman po kami nakadetena, no? In fact po pwedeng lumabas at ako'y naggaling na ako sa grocery, kaya lang yung grocery, 30 minutes walk one way. At saka yung biyahe papunta rito, kung nasaan ako, 4 na oras galing sa Dahig. Kung magte-trend ka, 4.5 oras. So parang hindi ka nga nakadetena, wala ka naman mapuntahan. Meron pa kasing ang dami ang stages na ginagawa rito. Yung initial registration, yung fingerprinting and interview sa police, tapos medical, at saka yung first interview. Tapos sa first interview, pwede ka nang umalis at te-text ka na lang nila kung saan yung final interview mo at hindi na dito sa malayong lugar. Yung mga walang pera, ilalagay sila sa ibang facility, no? Pero hindi na po rito kasi ito talaga is only for the application stage. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik dun sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod sa sinabi ni VP Sara na kailangan ayusin ko muna ito para makakonsentrate rin ako doon sa pagdepensa ng presidente, pero hindi pa po sigurado, nakasama ko ha, lilinawin ko lang po yan. Sabi lang yan, sige ayusin mo yung asylum mo. No? Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng... yung mga tuwadcom dyan ha, na atat kay Attorney Harry Roque. Nakakuha ng asylum si Attorney Harry Roque, iyak na lang kayo. Warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, malinaw po yan dahil ito po ay matter of
convention rights. Nakasulat po talaga yung non-refumayan, yung pinaka-importanting karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kung sa nila nanggaling. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako non-bailable sa isang kaso na human trafficking na walang ka-ebidensya. Ulitin ko po, ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa PAGCOR. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako. Pangatlo, yung aking dating assistant nakitira doon. Ang kailangan nilang pruwebahan sa syndicated trafficking na ako ay may recruit. Ang purpose ko ay para pagsamantalahan ng kanilang labor, no? At pangatlo, ginamit ko ng pananakot o kaya naman intimidation, no? Tapos kung conspiracy naman, anong ebidensya ng conspiracy? Dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkakaisang layunin at yun nga ay gumawa ng krimen na syndicated trafficking. Sa akin, yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampa nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya. It's very clear na mga Duterte, si VP Sara, impeachment, si Tatay Digong, itong AGK, siya naman itong kaugnayan niya dito kay Cassandra Ong. 'Di ba? Meron ako sa sarili kong paniniwala, political persecution talaga. Alam nila malakas si Roque, magaling na abogado. So pipilayan nila lahat. 'Yun ang may opinion ko analysis ko ito. Dinamay si Attorney Harry Roque because Attorney Harry Roque is very loud sa mga mainstream media sa SMNI. Tumpak na tumpak yung mga revelasyon ni Attorney Harry Roque sa mga kabalstugang ginagawa ng gobyernong Marcos. Kaya isa ito sa mga target rin nila ng political persecution dahil yan ay pagsampa ng kaso na walang basihan, ang tawag po dyan, unjust prosecution. Pero kanina po, ako rin po, galing dito sa lugar kung nasaan ako ngayon, ay napanood ko ang press conference ni VP Sara. Ang huling beses ko pong nakita si VP Sara, yung makalawa pa, nag-dinner kami kasama si Kaufman. At doon nga po niya sinabi, sige, simulan mo na yung application mo sa asylum. Kaya bumiyahin ako ng malayo at nga po ay naririto. No? Pwede ko lumabas, kaya lang po kung magbabalik-balik ako sa Dahig, 4 hours each way. So parang, sige, dito na lang ako. Libre po naman ang tirahan. Kaya nga lang sabi ko, ang tirahan ko dito, parang dormitorio ko sa Kalayaan po sa UP. Hindi ko alam na matapos ang ilang taon naman nakakalipas na 1990 ako tumira sa Kalayaan. No? 1990, ayan, 2000, 2010, 2020, 35 years balik ako sa kwarto ko sa Kalayaan. At ang naging roommate ko rin dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas ay isang Muslim po na galing sa Mindanao na itatago ko muna ang pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa Kalayaan. Pero anyway, doon sa press briefing ni VP, nabanggit niya na napag-usapan ng kanyang mga kapatid na... So yun na po ang patungkol po sa asylum ni Attorney Harry Roque. Okay? So, ayan, may sinabi itong si Attorney Harry Roque dito. Kumuha lang na lang sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po'y aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Parang naitaas na po yan ng konti. No? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit ano mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at 5 lang yan, hindi ko naman kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? Dahil 5 nga lang po yan. In fact, effectively, 2 lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So 2 abogado lang talaga ang harap sa hukuman. Yung lead at saka yung co, tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni PRRD. Kaya lang, syempre, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po
Miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara, mas ibang mag-represent. Ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Kita nyo nga. Yun ang hindi close-minded na pagkatao. Sumunod ako sa kanya sa Unity, ano nangyari? So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko, kasi minsan nakatakot ako sa iyo kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko, hindi ko sang-ayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat, no? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking pagsunod kay VP Sara, kung sabihin niya na dahil ko kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it, no? At intindihin na lang natin, no, na hindi lang naman si PRRD talagang dapat magdesisyon, kundi si VP Sara din, no? Dahil siya naman ay anak na abogada rin. So, yun lang po ang makukuha sa legal aid. Lead counsel, co-counsel, legal assistant na bata rin, case manager na bata din, at investigator. Now, pwede humingi ng additional, pero yung mga more complicated cases, usually ang dinadagdag lang, additional investigators. So pagdating sa legal, dalawa lang talaga, yung si lead counsel at si co-counsel. So hayaan po natin silang mag-desisyon, no? Although nagpapasalamat po ako doon sa napakadaming nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon in the sense na inassume ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni Presidente Duterte pagdating sa ICC matters, 2018 pa po. So hindi po ako nagsinungaling. Talagang abogado na ako ni Presidente Duterte on ICC matters mula pa po ng 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni PRRD, binaliwala lahat ng sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating si PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila. At sila naman po napakalapit din kay Presidente. Need I say it? Pero, I told you so. So anyway, yun lang pong makukuha sa legal aid. Okay, so yun po Yun po ang update doon. Talagang susunod si Attorney Harry Roque kung ano yung magiging desisyon ni VP Sara. Kasi kung si PRRD ang pa-desisyonin natin, masasama talaga si Attorney Harry Roque, no, sa legal counsel. Pero tingnan natin ang developments. Pero sa ngayon naman, meron ding ibang mga strategy at plano siguro si VP Sara. Tingnan lang natin, okay? So, yun muna yung updates natin, guys. So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, at usap-usap tayo sa comment section. By the way, guys, like at i-share itong video na ito para naman guys kakalat ito sa taong bayan. At the same time, subscribe and follow Don Mar TV sa mga bago pa lang dito sa aking channel, okay? Para updated kayo lagi. And meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV Balitang Totoo, okay? Meron tayong mga ina-upload doon na mga videos na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Kaya subscribe rin kayo doon, okay? So, maraming salamat sa mga audience ko dito sa Don Mar TV at ang mga moderators ko at sa mga nagpapakulay. Thank you very much. Always remember na kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God bless and God save the Philippines.